lumang tipan. Bawal ang Diyos-Diyosan. Yung bang ebanghelyo sa New Testament, pwede na ang Diyos-Diyosan o hindi? Sagot. Mr. Moderator, okay. Ulit, gaya na sinabi ko, yung ebanghelyong tinutukoy ko, no, na sa lumang tipan, yun yung plano ng Diyos para doon kay Kristo, na sinilita kay Kristo, kasama yung awit, sulat ni Moises, kautos sa propeta, no? Yan yung binabanggit na mabuting balita, hindi siya as is utos. Dito ngayon sa ebanghelyo, na kung saan ministro si Pablo ng bagong tipan o ministro ng ebanghelyo, inaarap Next niya yan. question. Nandun yung salita Next ni Kristo, question. ni Kristo. Next question. Okay. Bakit po si Haring David, nung nangalon niya at pumatay, ay hindi binato? Sagot. Bakit si Haring David nung hindi nga si binato, pero mas matindi yung parusa sa kanya. Ay, wag ganon, wag ganon. Ay, hindi, sinasagot ko eh. Tinatanong ko, Sandali. Mr. Moderator, Mr. Sandali, Moderator, Brother Gomer. Mr. Moderator, Wag mo objection siyang po. harangin sa sagot. Okay. Kasi Mr. inurasan Moderator, natin. objection po. Meron Di po ba siyang- pag sumasagot ka, Meron siyang Walang 19 seconds pa. Okay. Sagot Sorry, na yan sorry. eh. Wala Hindi, tayong magawa sorry, doon. sorry. Basta kung Ah. ano ang sagot, hayaan natin. Oh, yes. Basta yun ang sagot rules niya. po natin yan eh. Sige, sige, Rules sige. po natin yan. Sige, Pasensya Brother na, Eric. Okay, Ako ulit bahala. mo yung tanong. Okay. Okay. Sige, ituloy mo ang sagot. Meron kang 19 seconds. Tuloy mo ang sagot. So, bakit si Haring David hindi binato? Oo. So, hindi siya binato pero mas matindi yung hatol sa kanya ng Diyos. Mas masakit yung hatol sa kanya, no? No? Mas masakit kasi Diyos na yung nagsalita eh. Sino ba makapangyarihan yung salita ng tao, salita Okay, ng Diyos? next question. So, nilabag ba ng Diyos yung kanyang utos na ang mga ngalon niya ibabatuhin? Siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay, siya yung may kapangyarihan sa kanyang salita. Hindi niya nilabag. No? Hindi niya nilabag as is, gaya na sinasabi mo na para bang pinagkontra mo yung salita ng Diyos. Gusto ng Diyos yun eh. Anong pakialam natin doon? Pero mas matindi yung hatol na ginawa sa kanya. No? Mas matindi, mas masakit pa sa pagpatay. No? Mas masakit pa. Ganon pinarosaan si David. So hindi applicable, hindi konsente ng Diyos yun. Next question. So, hindi ba kaya hindi binato si Haring David ay nasakop siya ng ebanghelyo ng Diyos ng pagpapatawad? Time. Tunog. Ano ba? Sagot mo na. Sagutin mo na lang yun. Naabitin yung tanong eh. Sige, libre na yung oras mo. Sumagot. Hindi kaya dahil sa hindi siya pinatay dahil sakop siya ng ebanghelyo ng pagpapatawad. Wala naman po tinutukoy na ebanghelyo ng pagpapatawad sa lumang tipan na sinasabi kay David eh. Dahil sa kahabagan yun ng Diyos. Nahabag sa kanya yung Diyos. Di ba, hindi wag natin pagkontrahin yung salita ng Diyos per se na para pag ba't di mo pinatay? Lumalabag ka sa ano ng Diyos. Hindi. Kahabagan ng Diyos doon kay David. Dahil siya'y hari na itinalaga ng Diyos. Okay. Huwag natin questionin yun sa Diyos. Okay na. Sige, okay. So, second stand ni Brother Gomer para sa kanyang rebuttal. Nandyan pa rin ang mga kapatid. Nag-i-enjoy po sila. At, ayan. Sige, mamaya tayo mag-shoutout to, mga kapatid. Brother Gomer, ready mo na yung iyong isi-share screen kung meron? Ayan, naka-share screen pero sige, dali lang Paano ko ba ito? Ayan, 15 minutes. Naka-share screen na ba ako? Wala pa. Wala. Wait lang. Wala akong ininegate dun sa mga ipinahayag ni Brother Eric sapagkat kung mapapakinggan nyo po, ay talagang tinatanggap niya naman na talagang sinusunod niya. Hindi daw siya nagnanakaw, hindi rin siya pumapatay, hindi rin siya nangangalon niya eh. Ay ang aming pinag-uusapan kasi, yung mga kautusan na ibinigay sa Israel, patutunayan niya na hindi dapat sundin ng Kristiyano. Ay sa kanyang pagpapahayag, mga kapatid, maliwanag. No? Sa totoo lang, wala siyang napatunayan eh. Kasi lahat ng pagpapahayag niya ay pagsunod. Ang sabi niya, gawain ng laman. Yun na nga. Kaya nga dapat mong sundin kasi nga pag hindi mo sinunod, gawain yun ng laman eh. Hindi ho ba?
Yun ang sabi niya eh. Kabaliktaran ang gusto niyang mangyari. Yung pinatutunayan niya na hindi dapat sundin, ngayon ay pinatutunayan niya na dapat sundin. Kasi nga, pag hindi mo sinunod, gawain yun ng laman. Maliwanag, mga kapatid. At sinabi niya, dito raw sa New Testament, may pagpapatawad. Ay nung tanungin ko siya, sa Old Testament ba, walang pagpapatawad? Ay meron din daw. Napansin po ninyo? At nung tanungin ko siya kung ilang ibanghelyo, ay isa lang naman daw. Hindi ba? Kaya nung tanungin ko na siya kung ipinangaral ba ang ebanghelyo sa Israel, hindi niya masagot ng diretso. Kasi mahuhuli. Mahuhuli. Bakit? Kasi yung ebanghelyo, ipinangaral na talaga kay Abraham at ipinangaral sa mga Israelita. At hindi ibig sabihin na pag may ebanghelyo, walang utos. Yun ang gusto kong ipunto. Kaya nung tanungin ko, pag may ebanghelyo ba, walang utos? Merong utos. Kaya wag sasabihin ni Brother Eric, wala na yan, wala na yan. Sa espiritu, sa espiritu. Puro kwento nga lang, walang talata eh. Ano? Nakita nyo ba? Nagbasa siya, isang talata lang yata ang binasa eh. Puro kwento lang yung ginawa niya. Wala man lang siyang tinutulan dun sa aking ipresent na pagkarami-raming talata. Na yun ng bayan ng Diyos, abay ang pinatutunayan niya ngayon, yung mga nangatisod daw, hindi bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay sumasampalataya. Tama naman yon. Ay sino ba yung unang sumampalataya? Hindi ba mga Israelita? Kaya nga dito, nung dumating ang ating Panginoon, ito nga yung hula ng pagdating para iligtas niya yung kanyang bayan. Ay sino yon? Yung Israel. Oh, kaya ang sabi rito, itutuloy ko to. Ang sabi niya, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Ang sabi ni Zacarias na tatay ni Juan Bautista nung ipanganak niya yung kanyang anak. So ang ibig sabihin, yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay talagang para iligtas niya yung kanyang bayan. Ang sabi dito, at yan ang sumpa na isinumpa niya kay Abraham. Ang sabi rito sa 137:8, o Israel. Sinong Israel ito? Di yung kanyang bayan. Umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may kagandahang loob. Nandyan ang ebanghelyo. Ipinangaral sa Israel ang ebanghelyo kasabay ng kautusan. Oh, at kanyang tutubusin ang Israel sa lahat niyang kasamaan. Nakita mo, Brother Eric? Oh, tutubusin niya eh. Kaya nga dito pa lang sa Lumang Tipan, nandyan ng ebanghelyo, umiiral na. Naranasan niya ni David. Babasahin ko yung naranasan ni David. Dito sa Roma 4, ang talatay 5. Tingnan mo rito. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya, na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya itinuturing na katuwiran. Gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad na tao ng tao na tinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Nandyan ang ebanghelyo. Kaya wag mong sasabihin na ang ebanghelyo hindi iniutos sa Lumang Tipan. Nalilito na eh.